Malaking transformasyon ang ginagawa ng Lakers sa roster nila ngayong off-season. At kung Laker fan ka, alam mong hindi ito basta-basta lang na mga move. Umalis ang mga lumang mukha, dumating ang mga bago, at kailangan nating pag-usapan kung paano talaga ito magsa-shape up kapag nagsimula na ang regular season. Kaya bago pa tayo mahuli sa balita, tara, i-breakdown natin ng detalyado ang buong roster, posisyon por posisyon, offense at defense, para malaman mo talaga kung sino ang maglalaro saan, at higit sa lahat, kung sino ang magdedepensa saan. Kasi minsan, ang laro mo sa opensa ay hindi katumbas ng ipoproteksyonan mo sa depensa. Malalaman nyo ito habang tayo'y sumusulong. Nagsimula ito noong nag-move ang team para palakasin ang roster sa loob lang ng 2 linggo. Kumuha sila ng bagong center, may binalik na dating manlalaro, may mga bagong signing sa wing at may mga trade rin na naganap. Kasama na ang pagpapaalis ng isang veteranong big man kapalit ng isang batang guard. Halos kalahati ng dating roster ay umalis na at pumasok ang mga bagong mukha na nagbibigay ng ibang direksyon sa koponan. Sa ngayon, kumpleto na sila sa 15 manlalaro, pero ayon sa mga ulat, hindi pa rin sila tapos. Posibleng may isa pa silang malaking target na malapit ng masign, pero para sa ngayon, tignan natin kung ano ang mayroon sila kung magsisimula na ang season ngayon din. Magsisimula tayo sa point guard. At ito talaga ang pinakamalalim na posisyon nila. Mayroon silang superstar na playmaker bilang pangunahing puno ng opensa, may reliable na running mate na pwede ring mag-alaga ng bola, may mga batang guard na pwedeng pumasok, at may combo guard na dating naglaro pa nga kasama ang bago nilang center noong nasa ibang koponan pa sila. Sa totoo lang, halos lahat sila ay pwedeng maglaro sa posisyong ito sa opensa. Pero rito pumapasok ang kaibahan. Kahit maglaro sila, roon, hindi ibig sabihin ay doon din sila nagdedepensa. Ang superstar nila, halimbawa, siya ang magiging utak ng opensa, siya ang hahawak ng bola ng pinakamatagal at inaasahang tataas pa ang kanyang usage ngayong wala na ang dati nilang veteran leader. Pero sa depensa, iba ang kwento. Ayon sa mga defensive metrics, mas madalas siyang nagbabantay sa mga shooting guard, small forward kahit power forward, kaysa sa mismong posisyon niya bilang point guard. Kaya sa depensa, mas madalas siyang nasa gilid, hindi sa harapan. Dito papasok ang kahalagahan ng depth nila. May mga manlalaro silang magiging tunay na point of attack defenders, yung mga taong talagang haharap sa pinakamabilis at pinakamapanganib na guard ng kalaban. Sila ang unang linya ng depensa, habang ang superstar naman nila ay magbabantay sa mas malaki o mas mabagal na manlalaro. Ganito ang estratehiya. Gamitin ang bawat manlalaro sa lugar na pinakabagay sa kanya, hindi lang sa titulo ng posisyon niya. Sa shooting guard naman, malawak din ang kanilang opsyon. May starting guard sila na parating handang mag-iba ng papel. Minsan playmaker, minsan scorer, depende sa pangangailangan ng laro. Kapag nagpahinga ang starting point guard, siya ang kukuha ng puwesto bilang tagapamuno ng opensa. Sa depensa, may isa silang tunay na chaser, isang manlalarong bihasa sa pag-navigate sa mga screen at kayang sumunod kahit saan pa dalhin ng kalaban ang bola. Marami pang ibang manlalaro ang maaaring pumasok dito, depende sa matchup. Patunay na hindi lang sila umaasa sa isang tao para sa pwestong ito. Ngayon, papasok tayo sa mas mainit na bahagi, ang small forward. Ito ang posisyong dating pinakamahina nila, pero unti-unti nang gumaganda. Bago dumating ang mga bagong wing player, halos wala silang tunay na depensa rito. Ngayon, may ilan na silang maaasahan. Mga manlalarong may sapat na taas, bilis, at kakaya ang mag-switch depende sa kalaban. Kung sakaling makakuha pa sila ng isa pang malakas na wing defender bago magsimula ang season, mas lalakas pa ito. At dito na natin dapat i-pause muna. Kasi kung sa tingin mo ay kawili-wili itong pagbabago ng isang koponan, mag-iwan ka ng like. At kung gusto mong marinig ng iba pang mga fan ang buong breakdown na ito, i-share mo na rin ito sa kanila. Malaking tulong ito para lumaganap pa ang content na ganito.
Sa power forward naman, medyo mas manipis ang depth kumpara sa unang tatlong posisyon pero hindi ito nangangahulugang mahina sila rito. May starting big man sila na dating puro center ang laro pero dahil sa bagong center na dumating, siya na ngayon ang lilipat sa apat. Sa depensa, malaki ang kontribusyon niya bilang team defender. Hindi siya rim protector pero mahusay siyang tumutulong at halos hindi nagfa-foul kahit gaano pa siya ka-busy sa court. Meron ding isang erratic pero mapanganib na manlalaro na kayang mag-guard mula 1 hanggang 4 kung mapapakinabangan lamang ang kanyang enerhiya ng tama. At pagdating naman sa center, dito nangyari ang pinakamalaking pagbabago. Kumuha sila ng isang top-tier rim protector sa pamamagitan ng malaking kontrata at ilang unang round na draft pick bilang kapalit. Mabigat ang binayad nila, pero malinaw namang kailangan nila ito matagal na. Bukod dito, may dagdag din silang veteranong big man na hindi gaanong shot blocker, pero mahusay na rebounder, screen setter, at connected passer. Sa pagitan ng dalawang ito, magkakaroon ng sapat na proteksyon sa paligid ng basket, bagay na kulang sa kanila noong nakaraang season. Kung babalikan natin ang buong larawan, mula sa point guard hanggang center, makikita mong ang bawat posisyon ay may sariling kwento. May mga manlalarong titindig sa opensa pero magsisilbing taga-suporta sa depensa. May mga bagong mukha na kailangan pang patunayan ang sarili. At may mga veteranong dadalhin ang timbang ng koponan sa mahihirap na gabi. Ito ang tunay na hamon ng bawat koponang nagbago ng malaki sa may isang off-season lamang. Paano pagsasamahin ang lahat ng piraso para maging isang buo, magkakaugnay, at epektibong grupo? Sa huli, kahit hindi na katulad ng dati, ang antas ng talento nila kumpara noong may dating superstar pa silang kasama, mas bata na ang roster nila ngayon, mas mabilis, at mas may potensyal na maging mas flexible sa depensa. Ang pinakamatanda sa kanila ay bagong-bago pa lamang sa 28. Ibig sabihin, ang buong grupong ito ay may pagkakataong lumaki at umunlad nang sama-sama sa mga susunod na taon. Kaya ito na, ang kumpletong larawan ng bagong roster, kung sino ang maglalaro saan at kung sino talaga ang magbabantay kung saan. Hindi madali ang binuong ito, pero may pundasyong maganda na sila para umasa. Ano sa tingin nyo? Tama ba ang direksyon nila o may kulang pa? Ibahagi nyo ang opinyon nyo, mag-iwan ng like kung na-enjoy nyo ang breakdown na ito, at mag-subscribe para hindi kayo mahuli sa susunod na update tungkol sa kanila. Salamat sa panonood at ingat lagi.